Okay. Magandang araw po sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan. Pag-aralan natin uli po ang salita ng Diyos, no? At ang topic natin ngayon ay faith alone, no? Sapat ba para sa kaligtasan ang faith? Kasi po maraming sikta na hindi po sila kontento dito sa faith lang. Dapat daw dagdagan, no? Faith is not enough sa kanila. Kailangan dagdagan para maligtas, no? So manalangin po muna tayo, mga kapatid. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa inyong biyaya at sa malinaw na ebanghelyo ni Kristo. Habang pinag-aralan namin ang iyong salita, bigyan mo kami ng karunungan at tamang paghati ng katotohanan ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Alisin mo ang kalituan at bigyan mo kami ng kapayapaan sa finished work ni Kristo. Naway ang pag-aaral na ito ay magdala ng liwanag at katiyakan sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. So, ang topic natin ngayon ay ang faith alone, no? Kasi po, issue din po kasi ito na hindi daw sapat ang faith lang, no? So kailangan daw talaga isamahan ng gawa, no? O sariling effort, no? Pero kapag titingnan natin ito sa tamang rightly dividing teaching, no? Rightly dividing teaching or sa grace dispensation, no? Ayon kay Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, no? Iba ito, no? Kasi ang faith talagang sapat na para maligtas ang tao. Hindi na po kailangan na dagdagan pa ng sariling effort o human performance, no? Kasi po, kapag hinaluan mo yung faith ng sarili mong performance, hindi na siya faith, no? So, maraming nagsasabi ngayon na hindi sapat ang faith alone. Kailangan may works para maligtas ang tao, no? Faith plus obedience plus baptism plus endurance. Yan ang kanilang dinadagdag. Pero ang tanong, ano ba talaga ang tinuturo dito ni Apostol Pablo sa grace dispensation sa panahon ngayon, no? Kasi po, ang dalawang programa ng Diyos, kapag hindi natin ito ginamitan ng rightly dividing, talagang malilito tayo dito, no? So kailangan gamitan natin ng tamang division. So yan ang pamamaraan para maunawaan natin ang kaligtasan natin, kasi po napaka-importante po ang kaligtasan natin na may lagay sa tamang doktrina, no? Paano ba maligtas ang tao? Ito po ay verse na nagpapatunay na ito po ay sulat ni Apostol Pablo, no? Simulan natin, no, sa malinaw na talata, no? Ephesians 2 verse 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, no, not of works, no? May tatlong bagay dito sa verse na to. May tatlong bagay o tatlong litra na napaka-importante, no? So, ang una-una po ay ang by grace. Pangalawa po ay ang through faith. Pangatlo po ay ang not of works, no? Ibig sabihin, by grace, through faith, no? Walang gawa, no? Walang halo, no? So, ang sample dito, ang binabasihan din dito ni Apostol Pablo ay ang ating ama si Abraham, no? Si Abraham po ay naligtas dahil lang po sa pananampalataya, no? Hindi po siya naligtas sa kanyang gawa, no? Sa Genesis 15 verse 6, ang sabi sa Genesis 15 verse 6, and he believed, and the Lord, he counted it to him for righteousness, no? Pansinin niyo, no? Nanampalataya si Abraham, ibinilang na katwiran, no? Hindi sinabing dahil nag-offer siya, no? Dahil tinuli siya
dahil gumawa siya, no? Ang sabi, he believed, no? Nagtiwala lang siya, no? Nagtiwala lang si Abraham dahil siya ay naligtas, no? Sa Romans chapter 4 verse 2 and 3, for if Abraham were justified by works, he had therefore to glory, but not before God. Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness, no? Napakalinaw ng logic ni Paul dito, no? Kung sa works siya naligtas, may ipagmamalaki siya, pero wala, no? Kasi po talagang naniniwala lang si Abraham at siya po ay naligtas, no? Sa Romans chapter 4 verse 5, to him that work not but believe, no? Hindi lang sinabi na works are optional, no? Sabi pa, work not, hindi sa gawa, no? Ibig sabihin, habang wala kang ginagawang religious work, kapag naniwala ka, counted ka, no? Kasi ang works, hindi mo pwede halo talaga sa faith. Iba siya, no? Iba. Kasi ang faith ay pagtitiwala lang, no? Pagtitiwala at ikaw ay maligtas. Yan ang example ni Apostol Paul kay Abraham, no? So ano ang ebanghelyo na nagliligtas ngayon, no? Hindi feelings, hindi religion, hindi rin church membership, no? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, no? Shortly lang ito na, no, na verse na babasahin natin, no? Ito po ang gospel na nakapagliligtas, no? Kapag naniwala ka dito sa verse na ito, no? Christ died, he was buried, he rose again on the third day, no? Kapag pinaniwalaan mo ito, save ka, no? Kasi ito po ang pinakasentro na gospel na pinapangaral ni Apostol Pablo. Ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, no? Bakit sinabi ito ng iba na faith is not enough daw, no? Yan ang kalimitan na madinig natin sa ibang mga sikta na hindi daw nakapagliligtas ang faith lang, no? Kailangan dagdagan ng sariling gawa. Dahil pinaghalo ang dalawang programa, no? So ang dalawang programa na ito ay ang una-una po ay ang Israel Kingdom Program. Ang pangalawa po ay Grace Program or ang The Body of Christ. Ang Grace Program po ay The Body of Christ. Ito po ang mystery program na tinanggap ni Apostol Pablo kay Kristo, no? Ang Israel Kingdom po, ito po ay my works requirements. Iba ang pamamaraan ng salvation dito, no? Ang ginagamit minsan nila dito ng mga verse ay Mateo 24 verse 13, no? Ang siyang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ito po ang kalimitan nilang ginagamit. At ang pangalawa po ay ang James chapter 2, no? Na sinasabi nila doon na faith without work is dead, no? So hindi nila tinitingnan ito ang James to, kung sino to ang kausap ni James at kung para saan ina-address ni James ang message niya, no? Basahin natin sa James 1 verse 1, no? Kasi pag hindi natin alamin at hindi natin ginamitan ng rightly dividing, talagang malilito tayo dito, no? Itong sabi ni James, no? Sa James chapter 1 verse 1, no? Sabi niya dito, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings, no? Ibig sabihin,
Itong message ni James ay para lang po sa 12 tribes ng Israel, no, na kumalat sa buong mundo. Wala pong binanggit dito si James na para sa mga hintil. Sa James 1 verse 1, ito po ay para lang sa mga Israel o sa mga Hudyo. Yan ang message ni James, no? Hindi message sa mga hintil. At ito pa pong isa, no? Sa Acts 2 verse 38, no? Ang Acts 2 verse 38, ito po ay si Apostol Peter naman ang nagsasalita dito. Ito po ay requirements or repentance ng Israel, no? Hindi po ito sa the body of Christ, no? So ano naman ang grace program or the body of Christ, no? Salvation is instant, complete, sealed. Dito po sa sealed, sa Ephesians 1 verse 13, ito po kapag ikaw ay naniniwala, sealed ka kaagad ng Holy Spirit. At no condemnation, no? Wala nang paghatol dito kapag ikaw ay nakay Kristo, no? Romans 8 verse 1, no? Yan ang dalawang programa na magkaiba, no? Kung may works pa, hindi na grace, no? Kasi sabi sa Romans 11 verse 6, if by grace, then is it no more works, no? Kung grace lang talaga. Wala nang halong gawa. Hindi pwedeng halo, no? Kapag sinabi mong faith plus works, tinanggal mo na ang pure grace kasi hinaluan mo na siya, no? So ano ang role ng works dito, no? Ang works hindi para maligtas, kundi dahil ligtas ka na, no? Sa Ephesians chapter 2 verse 10, sabi dito ni Apostol Pablo, no? Created in Christ Jesus unto good works, no? Nilalang tayo ni Kristo para gumawa ng kabutihan, no? So, works are the result, not for the requirements, no? Ito lang mga kapatid, no? Simpleng illustration lang, no? Ang kaligtasan ay parang regalo, no? Kapag may bayad kahit piso, hindi na ito regalo. Ganon din ang grace, no? Kapag may halong effort para maging valid, hindi na rin siya grace kasi hinaluan mo na siya, no? So, bakit delikado ang turo ng faith is not enough, no? Bakit delikado, no? Anong sabi dito? Bakit delikado nga, no? Dahil pinapahina ang finished work ni Kristo. Nilalagay ang tao sa performance system. Inaalis ang assurance, no? Sabi nga ni Jesus Christ sa John chapter 19, no? Verse 30, it is finished, no? Hindi sabi niya na it is started, no? Finished talaga. Yan ang finished work of Christ. Wala ka nang gagawin dahil si Kristo na po ang gumawa ng lahat, no? So ang pinakaklarong statement dito, faith alone does not mean pwede kang magkasala. Walang pagbabago. Ibig sabihin lang, salvation is free gift. After saved, good works should follow naturally, no? Natural lang talaga na gumawa ka ng kabutihan dahil saved ka na, no? Save muna bago gumawa ng kabutihan, no? Works do not produce salvation. Salvation produce good works. Yan ang turo ni Apostol Pablo sa faith alone, na kapag ikaw ay naniniwala sa faith, ikaw ay ligtas. At kapag dinagdagan mo ito ng sarili mong gawa, hindi na siya pure grace, perverted gospel na siya. So, ang grace po ang tunay na nakapagliligtas, hindi po ang sariling gawa, no? So, thank you po sa mga nakikinig. Sana naintindihan ito ang sinasabi na faith alone, grace alone, Christ alone. Salamat po.
sa salita ng Diyos. Thank you.